Isang aktor na si Arjo Ataide, isa sa pinangalanan ng mag-asawang Diskaya patungkol sa isyu ngayon ng DPWH. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Direktang pinangalanan ng mag-asawang Carly at Sara Diskaya ang ilang government officials, karamihan ang mga congressmen na humingi at binigyan di umano nila ng porsyento sa mga nakuha nilang flood control projects mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa mga manumalyang flood control projects ngayong Lunes, September 8, 2025, binasa ng Diskaya couple ang kanilang joint statement. Sina Carly at Sara ay may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation, nakabilang sa listahan ng pinangalanan ni President Ferdinand Marcos Jr. nakakakuha ng malaking porsyento sa flood control project sa DPWH. Ilan sa mga binanggit ng mga pangalan ni Carly Diskaya sina Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide, Pasig City Representative Roman Romulo, Quezon City 4th District Representative Marvin Lillo, at Marikina 1st District Representative Marcy Tudoro. Marami ang nabigla sa pagbanggit ni Carly sa pangalan ng actor-politician na si Arjo Ataide, asawa ng TV host actress na si Maine Mendoza, at unang nahalal bilang kongresista noong Mayo 2022. Idinawit din ni Carly ang ama ni Arjo na si Art Ataide, asawa ng actress na si Sylvia Sanchez. Nakakagulat din ang pagbanggit ng mga Diskaya kay Congressman Roman Romulo na kanilang kalyado ni Pasig City Mayor Vico Soto. Si Mayor Vico isa sa mga unang naglantad ng katiwaliang sangkot umano ang mga Diskaya. Nakalaban ni Vico si Sara sa mayoralty race sa Pasig City nitong May 2025 elections. Bago nangyari ang halalan noong May 2025, iniendorso ni Soto ang kandidatura ng asawa ni Shalane Soledad. Bahagi ng payag ni Mayor Vico tungkol kay Romulo noong April 2025, walang duda na si Romulo ang tamang kandidato para sa congressman ng Pasig. May higit kalahating taon mula October 2018 hanggang May 2019 na halos araw-araw kami magkasama ni Congressman Roman Romulo. Kaya nakita at sigurado ako na may integridad ang ating congressman. Ilang beses na niyang napatunayan ang kanyang pagkatao. Bonus na rin na maganda ang teamwork namin at isa pang bonus na malaki ang tulong niya sa pagkipag-ugnayan namin sa mga nasyonal na ahensya. Kabilang pa sa mga kongresista na inilaglab ng mga Diskaya ay ang mga sumusunod: Representative Jojo Ang, Uswag Ilonggo Party List; Representative Patrick Michael Vargas, Quezon City 5th District; Representative Nicanor Nikki Briones, Aga Party List; Representative Florida Roves, San Jose del Monte, Bulacan; Representative Leandro Jesus Madrona Romblon; Representative Benjamin Andarao Jr., Laguna 4th District; Representative Florencio Noel Anwaray Party List; Represent Renanti Arrogancia, Quezon; Represent Yodi Tariela Occidental Mindoro; Representative Teodoro Haresco Aknan; Representative Antonieta Yudela Zamboanga, Sibugay; Representative Dean Asestio Caloocan; Represent Marivico Pilar, Quezon City 6th District. Binanggit din ng mga Diskaya si Terence Calatrava, former Undersecretary ng Office of the President Assistant for the Visayas at ilang opisyal ng DPWH. Parang isang malapas na bombang sumabog ang revelasyon ng mag-asawang Diskaya nang isa-isahin nila ang mga pangalan ng mga kongresista at tauhan ng DPWH na binigyan nila umano ng malalaking halaga na pera bilang komisyon mula sa proyektong ipinagkaloob sa kanilang construction companies. Bahagi ng kanilang sworn statement matapos na ning manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa ng 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay ibinibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap.
Patuloy niya, meron ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakayanang tanggihan. Hindi lamang ang kongresista na ang sangkot sa pagtanggap ng komisyon ang binanggit na mag-asawang Diskaya sa kanilang sinumpaang salaysay. Idinamay rin nila ang mga pangalan ni na Ako Bicol Party List Representative Sal Dico at House Speaker Martin Romualdez. Saad ni Carly, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit na ang delivery ng pera ay para kay Sal Dico na dapat ay at least 25%. Si Congressman Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Basta sa tuwing umiinom kami sa wine store ng BGC at EBSA sa Rillam Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo, si Bugs Magalong, ang bumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina. Si Kong Jojo ang naman, palagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay pupundo ni Speaker at ni Sal Dico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Sal Dico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control project noong 2022. Pagdating na 2025, si District Engineer Aristotel Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabi kay D. Ramos na masyado namang mataas ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pundo dito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang politiko na ang personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nila na porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan, kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding pang-DGP. Mga kaibigan, anong masasabi mo dito? Ano man ang iyong opinyon o komento, welcome kayo dito. Maraming salamat po. Palakpak po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagbibisita at pag-effort na rin na magkomento. Pasalamatan din po namin kayong lahat naming minamahal na viewers. Nag-comment man po kayo o hindi, na-appreciate po namin ang inyong pagbibisita. Taos-puso po naming pinapasalamatan ang inyong ibinahaging oras upang mabisita ang aming munting channel. Saan man po kayo naroroon, mag-ingat po kayo lagi. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. God bless us po at maraming salamat.